This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanang kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. What if ang lupa nyo ay pinaliligiran ng mga maligno? Ibebenta mo ba ito o paglalaban mo? Ito ang masilimuot naming storya tungkol sa lupain namin. Ako nga pala si Honey Jeanson. Ang palayaw ko ay Nay, 14 years old at taga Santo Niño, Talaingo, Davao del Norte. Maayos naman ang buhay namin ni Papa at Mama. Hindi naman kami naghihirap pero hindi rin kami mayaman. Sakto lang. Pero syempre, gusto ng aking magulang na umasenso din sa buhay para sa aking kinabukasan. Kaya nag-iipon sila kahit sakto lang ang sahod nila. Gusto nilang mag-invest sa isang business. Dahil alam naman natin na ang pera talaga ay nasa business. May naipon naman silang konti kaya naghahanap sila kung anong business ang pwedeng pasukin. Naisip din nila na okay din na magkaroon ng passive income or investment lalo na sa real estate. Maraming mga bukid dito sa amin sa Davao del Norte dahil marami kaming mga bundok dito. Maganda rin ang mga lupa kaya saktong-sakto talaga pang farm. Maraming nag-aalok kina Mama at Papa pero namamahalan sila sa mga ito. Pero nung 2023, merong nag-alok sa amin na sobrang murang lupa at may kasama na itong farm. Nasa 250,000 pesos lang ang alok para sa lahat. Too good to be true. Yun nga lang, nasa rural area ito. Mahirap puntahan. Nasa barangay Tiburcia ito sa Kapalong, pero nasa Davao del Norte din naman. Sabi ni Papa, mas mabuting makita ito ng personal kaysa sa mga pictures. Mahirap na raw kasi magtiwala sa panahon ngayon dahil maraming modus at baka maisahan pa kami. Kung totoo daw ito, good deal na daw dahil nasa rural part. Mabilis naman ang progreso at gaganda ang kalsada. At in the future, lalaki na ang value nito. Kaya nag-decide sila Papa na puntahan ito. Masaya ako at sinama nila ako. Medyo natagalan nga lang ang biyahe namin at mahirap din ang daan. Looban din kasi ang farm na ito. Matapos ang ilang oras, nakarating din kami dito. Maganda naman ang farm. Marami silang pananim at malawak ito. 10 hectares din. Inikot namin ito. Matataba ang lupa at maganda ang mga pananim. Jackpot na sila Mama at Papa dito. Pero halos wala akong makitang ibang bahay. Nag-iisa lang ang kubo sa gitna ng farm. Hindi ko alam kung may kapitbahay ba ito kasi wala akong nakikitang ibang bahay papasok. Pag nagka-aberya o may mangyari, wala kaming mahihingan ng tulong. Sinabi ko ito kay Mama at Papa. Hindi naman daw mahalaga yon. Maghahanap daw kami ng caretaker para sa farm. Kadalasan ang kinukuha daw ay magsasaka. Parang XD lang mangyayari kung ganun. Libre silang makakapagsaka basta bantayan lang nila ang lupa at bibigyan sila Mama at Papa ng porsyento ng kanilang aanihin. Matapos naming mag-ikot, tinawag naman kami ng seller na si Mang Soriano para makita daw namin ang loob ng kubo. Tuwang-tuwa kami sa kubong ito. Kahit kubo siya, malaki ito. May 3 kwarto, kusina, CR. Parang isang bahay talaga siya. Dito na nagdesisyon na bilhin nila Mama at Papa
ang farm na ito. Sumama si Mang Soriano sa amin pagbalik namin sa bahay at ibinigay nila Papa ang 250,000 pesos in cash. First time kong makakita ng ganitong kalaking pera. Grabe, ang dami. Kailan kaya ako magkakaroon ng ganito? Ayaw nila Papa na itago ang pera sa bangko. Mababa lang daw kasi ang interest. Binigay naman ni Mang Soriano ang titulo kila Papa. Kala namin okay na ang lahat at nakakuha na ng good deal sila Papa. Pero matapos ang isang buwan, binisita uli namin ang farm na ito sa barangay Tipursia. Kasama namin ang dalawa kong pinsan na si Kuya Theo at Kuya Joseph. Maghahanap san si Papa at Mama ng caretaker para sa farm. Kaya nagtanong-tanong muna kami sa may barangay hall. Pero nagtataka si Papa at walang may gustong kumuha ng trabahong ito. Matapos nito, nag-decide na kami na pumasok na sa loob at bisitahin ang lupa namin. Nang makarating kami sa kubo, takang-taka kami lahat. Parang naliligaw ata kami. Hindi kasi ganito ang itsura ng una naming nakita ito. Ang kubo ay parang luma na. Hindi katulad ng una naming punta na bagong-bago ito. At ang pinakamalala ay ang farm. Hindi mo talaga maiisip na farm ito. Halos patay na ang lahat ng pananim at tuyo ang lupa. Isang buwan lang kaming nawala pero ganito ang nangyari. Hindi naman dapat ganito kabilis. Halos hindi mo nga makilala na ito ang farm na napuntahan namin noong una. Pumasok na kami sa loob ng kubo at naggulat kami sa aming nakita. Lumang-luma na ang loob nito. Pero may nakita rin kaming steel door at steel walling sa loob. Ang weird, parang peke lang ang kubo sa labas. At bakit kailangan ng ganito? Parang kulungan tuloy siya. Ano kayang meron dito? Nabahala naman si Papa at Mama. Sabi nila, hindi raw kami safe doon. Iba raw ang nararamdaman nila. At bakit kailangan ng steel door at walling? There's something fishy about this. Ang creepy talaga. Baka makulong pa kami dito. Babalik na sana kami ng sasakyan pero biglang na-flat ang 4 na gulong nito. Hindi ito normal Sabi ni Kuya Theo, sinadya daw ito. Bakit kasi 4 na gulong ang butas? Kaya takot na takot kami tuloy ngayon. Sabi naman ni Kuya Joseph, wag daw kaming mabahala dahil may dala siyang paltik. Dati kayang NPA itong si Kuya Joseph, kaya kayang-kaya niya kaming protektahan. Hindi naman makapag-decide si Papa kung lalakarin ba namin papuntang barangay hall or magpapalipas kami ng gabi sa kubo. Ayaw naman kasi ni Papang mapahamak kami sa daan lalo't gabi na. Kaya nag-decide ito na magpalipas na lang kami ng gabi sa kubo. Kaya dito na kami tumuloy. In fairness, maayos naman ang lahat. Masyado lang siguro kaming paranoid, kaya natulog na lang kami. Sabi naman ni Kuya Joseph na babantayan niya kami at hindi ito matutulog. Kaya nakampante na rin ako. Subukan lang nilang pasukin kami. NPA kaya dati si Kuya Joseph at hindi sila uubra. Pagsapit ng gabing yon, nagising kami lahat sa isang sigaw at putok ng baril. Binuksan namin ang pinto at nakita namin si Kuya Joseph. May hinahabol at pinapuputukan sa labas ng kubo. Marami pa kaming narinig na putok. Natakot kami. Baka mapaano na si Kuya Joseph. Matapos ang putukan, nabalot ang buong farm ng katahimikan. Hanggang marinig naming naglalakad pabalik si Kuya Joseph. Ay, salamat at buhay pa siya. Nagulat naman ako sa hawak niya. Duguan ang hawak niyang itak at may hawak rin siyang 2 ulo. Ulo ito ng isang manananggal at isang kapre. Sabi nito sa amin, Tangina Manong, di nyo sinabi na ang lupang ito ay puno ng maligno. Buti na lang nahuli at napatay ko ang kapre at manananggal na ito. Natakot kaming lahat sa sinabi niya at sa mga hawak nitong ulo. Nagpasalamat naman si Papa kay Kuya Joseph. Salamat sa iyo, Joseph. Di ko alam na ganito ka pala kalupit. Iba pala ang experience mo sa NPA. Nang dahil sa iyo, ligtas kami. Huwag kang mag-alala Manong. Ako ang bahala sa inyo at sa pamilya. Bago pa matapos ang sinasabi niya, biglang hinatak si Kuya Joseph ng mga aswang. Agad naman naming sinarado ang kubo at ang mga bintana gamit ang steel door at steel window.
Sumilip si Papa sa labas at nagulat siya sa nakita niya. Napapaligiran ng buong bahay ng iba't ibang mga maligno. May tiyanak, may kapre, manananggal, aswang at kung ano-ano pa. Parang may sumpa ang bukid na ito. At sa buong gabing iyon, pilit nilang pinapasok ang bahay. Grabe ang takot ko. Buong gabi kong inayakap si Mama. Halos mapaiyak na rin si Papa sa takot. Nakabantay lang sila ni Kuya Theo sa may steel door at pilit tinutulak ito dahil sinisipa at pilit na gustong pumasok ng mga maligno sa bahay. Buong gabi kaming ganito. Puro mga nakakatakot na sigaw ng mga maligno. Hinding-hindi ko ito makakalimutan. Kala ko nga mamamatay na kami ng gabing yun. Si Mama naman, dasal ng dasal. At pagsapit ng 6:00 ng umaga, nangyari na ang hindi inaasahan. Nasira ng mga maligno ang steel door. Malapit na silang makapasok. Pinikit ko ang mga mata ko. Sabi ko, ito na ang katapusan namin. Pero bigla akong may narinig na mga putok ng baril at sigaw ng mga maligno. Halos 5 minuto din nagtagal ang putukan na ito. Pagkabukas ko ng mata ko, tiningnan ko ang labas ng bahay. Puro bangkay ng mga maligno ang nakita ko. At may isang grupo ng mga sundalo na nakapaligid sa kubo namin. May isang babaeng sundalo na lumapit kay Papa. Sabi nito, "Ano pong ginagawa niyo dito?" Bahay namin ito. Kakabili lang namin ito. Tumawa ang sundalo at sinabing, "Naku po Manong, naloko kayo. Hindi nyo ba alam na training grounds namin ito? Buti na lang at napaaga ang dating ng helicopter namin at napatay namin ang mga malignong ito." Paanong training grounds? Sino ba kayo? Kami po ang Maligno Battalion, isang secret operatives ng Philippine Armed Forces. Kung ako sa inyo, umuwi na po kayo at huwag na kayong babalik pa rito. Bakit naman? Sa amin ito. Dahil kung hindi, mamayang gabi, may mga maligno na aatake sa lupang ito. Ang lupang ito ay may sumpa at walang nakakaalam kung anong sumpa ito. Ang alam lang namin ay laging umaatake ang mga maligno dito. Simula pa ng panahon bago pa ang mga Kastila. Lagi silang bumabalik rito. Kaya ginawa na lang namin itong training grounds para sa mga sundalong aswang ng Maligno Battalion. Natakot si Papa sa sinabi ng sundalo. Nagpasalamat naman ito sa sundalong babae. Hindi niya nakuha ang pangalan nito. Basta ang tawag lang daw sa kanya ay Major. Agad naman kaming bumiyahe at umuwi. Kahit na scam kami, malaki pa rin ang pasasalamat namin at buhay pa kami ngayon. Yan ang mahalaga. Buti na lang at naabutan kami ng mga sundalong aswang na yun. Talagang may mga bagay na hindi mo ma-explain. Kung ano mang sumpa ang nangyari sa bukid na iyon sa Barangay Tiburcia, hindi na yun mahalaga. Dahil hinding-hindi na kami babalik pa roon. The Pod Network Entertainment. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.